Update sa naganap na lindol kahapon sa Northern Luzon at sa volcanic activity ng mga bulkan sa bansa, ating alamin kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Yes, sir. Magandang tanghali din po sa inyo. Apo, Doc, hingi lang po kami ng update sa naganap na lindol kahapon sa Northern Luzon. Saan po ang naging epicenter nito at saang mga lugar po naramdaman ang pagyanig? Ang lindol nung kahapon ay may magnitude na 5.6 at may lalim na 23 kilometers. Ang epicenter nito ay matatagpuan po sa karagatan ng Bangi, Ilocos Norte, specifically po sa around 16 kilometers north, 64 west of Bangi, Ilocos Norte. So, ang pinakamataas na intensity na nai-report sa amin ay intensity 5 sa Batak and Lawag cities, pati na rin sa mga bayan ng Adams, Bacara, Badok, Bangi, Bana, Burgos, Corimasaw, Dingras, Dumalneg, Marcos, Paway, Pasukin, Pinili, Sarat, and Vintar sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Sur naman, intensity 5 din sa Vigan City at sa mga bayan ng Pantay, Cabugao, Magsingal, San Ildefonso, San Juan, Santo Domingo at sa May Sinait. And intensity 5 din sa May Claveria in Cagayan. Opo, nagkaroon po ba ng mga aftershock matapos ang pagyanig na ito? Yes po, may mga aftershocks po tayo and as of 11 a.m. today, nakapagtala po tayo ng siyam na aftershocks at ang pinakamataas nito ay nasa magnitude 3.1 lamang. Dr. Bacolcol, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, may koneksyon po ba itong lindol na ito sa mga pagyanig kamakailan sa mga karagatan sa may Ilocos Sur? So yung ang lindol kahapon ay maaring ma-associate natin sa subduction sa Manila Trench. Gayunpaman yung pagyanig sa Ilocos Sur simula December 17, bagamat nasa Manila Trench pa rin, ito ay nasa ibang segment din naman po ng Manila Trench. Ilan na po ba yung naitala sa kabuuan dito sa mga pagyanig sa offshore ng Ilocos Sur? Okay, so as of 11 a.m. Din today, nasa 201 na ang mga lindol na naitala natin offshore of Ilocos Sur since December 17. Noong December 19, ito yung pinakamarami, umabot ng 70. Pero after that, after December 22, nag-average na lamang ng isa o dalawa na lindol bawat araw ang aming na record. So, ibig sabihin ito, unti-unti na itong nag-dissipate. Dr. Bacolcol, pwedeng pakipaliwanag din po sa amin, ano po ang update sa Manila Trench matapos ang sunod-sunod na pagyanig? Posible pa rin po ba ang mataas o mas malakas na pagyanig dahil dito? Okay, so yung Manila Trench is very much active and ang sunod-sunod na lindol ay nagpapatunay lamang ng kanyang seismic hazard potential. Posible pa rin po ang malalakas na lindol in the future, hindi lamang po sa Manila Trench, pati na rin po sa ibang trenches and active faults sa Pilipinas, kaya mahalaga ang patuloy na paghanda nating lahat. Dito naman po sa matagal ng pinaghahandaan na The Big One, indikasyon din po ba ang mga pagyanig na ito sa posibleng paggalaw ng West Valley Fault o may correction din po ba ito? So ito yung palaging tinatanong. Actually, wala pong koneksyon yung pagyanig nito sa West Valley Fault. Ang Manila Trench and West Valley Fault ay magkakaibang tectonic features at ang kanilang activities ay hindi po magkaugnay. Sa ibang usapin naman po, hingi na rin po kami sana ng update sa pinapakita aktibidad ng Mount Canlaon sa ngayon. Ilan po ang naitalang tremors mula sa bulkang ito at ano po ang datos sa plume at dark ashes na ibinubuga nito sa ngayon? Okay, so again, for the past 24 hours, nakapagtala po tayo ng 26 volcanic earthquakes. Nasa alert level 3 pa rin ang Canlaon volcano, meaning there is still a high level of unrest. And kahapon, nakapagtala tayo ng siyam na ash emission activities na umaabot ng 300 meters. And this morning, nakapagtala din tayo ng 6 na ash emission events na ang pinakamataas naman ay umabot ng 200 meters. Bago matapos ang taon, hingi na rin po kami ng update sa aktibidad naman ng binabantayang Mount Mayon at Taal Volcano. Ano po ang status nito sa ngayon?
Ang Taal Volcano ay nasa alert level 1 pa rin, meaning may low level 1 risk. Same with Mayon Volcano na nasa alert level 1 din. Okay. Mensahe na lang po at paalala ninyo sa ating mga kababayan ngayong bagong taon. Okay, so sa ating mga kababayan, manatiling handa at dapat may kaalaman tayo tungkol sa lindol, tsunami, and volcanic hazards. Kailangan natin alamin ang mga safety protocols para sa lindol tulad ng duck, cover, and hold. And kapag sa mga aktibong bulkan naman, paalala natin na huwag silang pumasok sa mga naitatalang danger zones and permanent danger zones. Patuloy po nilang subaybayan ang mga opisyal na ulat mula sa aming opisina para sa ligtas at mapayapang bagong taon. Maraming salamat po sa inyong oras, TVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Happy New Year po.